Pero ngayon, ang latest reports, parang nagtatago na lahat kasi pinapadlock namin yung tindahan na nahuli namin. Yung mga distributor na natatakot na rin na mahuli sila. Kasi ano yan, non-bailable. Nahuli namin. Yung pong may natuntun kayo kahapon para ano mga stamp doon, mga stamp ng BIR? Mga Opo, puro fake stamp. Binerify ko ng BIR na fake stamp siya. Wala. Ganun ka PPG na talaga lahat. sophisticated ang operation sila. Opo. Kompleto. Ano ho ang papel nung mga congressman na binabanggit natin? Yung dalawang congressman na to? Ang lumalabas sa kanila ang logistics at saka ang protection racket. Sila may hawak ng mga kung sino man mag-i-inspect sa kanila. Siyempre, sa team ko, wala naman pwedeng bayaran dyan. Wala kaming pakialam. Diba? Pinapasok talaga namin lahat. Binanggit nyo na ba yan sa Pangulo, Secretary? Yung dalawang congressman na yan? May full report yun na. Alam ko kung sino. Anong reaction ng Pangulo nung banggitin niyo yun? Hindi niya akalain na ganun kalaki. Yung binigay ko sa kanya yung breakdown, nagtataka siya kung bakit. Ito pa yung surprising Ito pa surprising dyan. Diba January 29, tigil kami. Ni-raid namin lahat. Diba? Tama ba January? Tama, January 29. Tapos pagkatapos ni-raid namin yung mga tindahan. Mga 200 tindahan ni-raid namin. Simula January 29 hanggang ngayon, week-on-week average, ang report ng Philip Morris saka ng Japan Tobacco, nag-increase ang sales sila by 24%. Ganon katindi. So ganun kalaki ang damage sa mga totoong yung mga legit na mga negosyante o investor. At yung taxes na nawawala sa gobyerno. Opo, ganun kalaki po yun. Kaya nakagulat ako, kahit ako nagulat Pero kalaking impact. Pero yung pangalan ng dalawang congressman, ulitin ko, binanggit nyo na kay Presidente? Opo, alam niyo na pa kung sino. Okay. Ito kapartido ba to? Baka madulas din kayo Mauuli rin namin kayo.